Amen. Yan, purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, tayo muli ay magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Timoteo, chapter 3, verses 1 to 16. Ang mga tagapangasiwa sa iglesia. Yan, sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. Yan. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus sa ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos, Ama, at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun sa 1 Timothy chapter 1 and 2. Tapos na tayo sa chapter 1, chapter 2 nung nakaraan, chapter 3 na tayo. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin. Tayo manalangin sa Diyos. Lord, salamat po sa umagang ito. Pagnubayan mo po kami sa aming pagbabasa sa iyong banal na kasulatan at pakalinisin po ang aming isipan at puso sa umagang ito pang maging kalugod-lugod, Panginoon. Kami na tumanggap, Panginoon, sa iyong banal na salita, ipaunawa mo po sa amin ito, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang iyong banal na Espiritu yung patuloy mong pakipisanin sa amin upang lubusan namin malaman ang iyong kabutihan at pag-ibig na dapat naming malaman, Panginoon. Kaung may taas maparangalan sa umagang ito, pagpalain mo ang mga taong naririto, maging sa mga kapatiran namin wala pa, Panginoon, iadya mo po ng pangyapak sa lugar nito kung sama-sama kami sumumba, magpuri, magbasa ng iyong banal na kasulatan, sa iyo namin binibigay ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus sa aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. First Timothy chapter 3. Verses 1 to 16. Ang mga tagapangasiwa sa iglesia, ito yung mga tagapanguna sa iglesia. Sabi rito, ni Pablo. Mula kay Apostol Pablo para kay Timoteo. At sa atin ngayon, na mga tagasunod din naman ni Kristo. Totoo ang pahayag na ito, ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kung sino yung mga nais magpagamit sa iglesia, sa gawain ng Panginoon, o bilang mga taong pinanahanan ng banal na Espiritu ng Diyos, ay dapat naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa, ano yung mga mabubuting gawain na tinutukoy dito? Sabi rito sa 2, kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lang ang asawa. So, ibig sabihin, walang kapintasan, perfect. Tama po ba? Pero sabi ng Bible, kung gusto mong maging ganap dahil lisanin mo yung mundong ito. So, ibig sabihin lang, namumuhay ng kabanalan. Okay, tagapangasiwa ay walang kapintasan. So, ibig sabihin, malinis siya, walang namumuhay siya ng naayos sa kalooban ng Diyos. Isa lang ang asawa. Dapat isa lang ang asawa. Ayan kaya kapag tinanong kayo, nung may inutos pa sa Bible na mababasa na isa lang dapat asawa, meron. 1 Timothy 3, chapter 3, verse 2. Ayan, isa lang ang asawa. Marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Yan yung mga gustong maging leaders, maging tagapangasiwa. Okay? Isa lang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Okay? May kakayahan din magturo. Kasi siyempre, leader ka nga, dapat marunong itinuturo ang salita ng Diyos. Hindi siya lasenggo. Walang bisyo. Hindi lasenggo. Hindi marahas. Kundi mahinahon. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Yun yung mga gustong maging tagapanguna. Mahusay mamahala sa sariling pamilya. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Yan, dapat yung mga anak niya masunurin sa kanya. Sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya may ayos ang sarili niyang pamilya. Kaya dapat yan, isipin natin kapag tayo tagapanguna, dapat siyempre sa tahanan muna natin ito ina-apply. Okay? Dapat tayo ay marunong mag-ayos sa sarili nating tahanan.
Yun yung sinasabi dito ni Pablo kay Timothy. Kailangan siya ay matagal ng mananampalataya sapagkat kung hindi, baka siya ay maging palalo at mapahamak na gaya ng diablo. Kaya dapat natitrain, matagal na at natitrain sa salita ng Diyos at alam ang mga gawain. Kasi kapag lagi ka na sa church, naiintindihan mo yung sistema ng church. Okay? Kaya kabisado mo na, ano ba, kapag Sunday school, ano ba ang ginagawa? Nagpe-pray muna bago nagbabasa ng Bible. Ayan, at nagpwedeng magtanong, mga ganon. Alam mo buksan ang isang gawain. Kailangan siya matagal ng mananampalataya sapagkat kung hindi, baka siya maging palalo, mayabang, at mapahamak na gaya ng diablo. Bukod dito, kailangan siya ay may mabuting patutuo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Merong patutuo na talagang nakikita ng mga tao. Yung talagang merong dahilan yung tao para makuha yung atensyon. Uy, ganyan ka lang pala kayo, parang gano'n. Dati lang gano'n na. Kakaiba ka. O, di ba? Magtataka sila, ba't anong meron? Bakit napaniwala itong tao na ito? May mabuting patutuo. Yan. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat din maging kagalang-galang. Dapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Mga tagapaglingkod na naglilingkod sa iglesia ay dapat kagalang-galang, kagaya rin ng tagapangasiwa. Dapat tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya sa ating ipinahayag. Dapat kumikilala sila kay Jesus at may malinis na budhi kasi wala naman tayo ibang itinuturo kundi si Jesus Christ. Kailangan subukin muna sila at kung mapatunayan sila'y karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. Kaya dito sa church, hindi tayo basta-basta magawing leader yung isang tao. Kaya kailangan nakikita natin train, pinapanalangin muna. At kung hindi naman siya karapat-dapat, ang Diyos mismo ang gagawa ng aksyon para hindi mapasa kanya yung kanyang tungkulin. Ganun po yun. Gayon din naman, ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat maging kagalang-galang. Yung mga babae na tagapaglingkod, ibig sabihin mga leaders sa church, ay dapat maging kagalang-galang. Hindi chismosa, mapagtimpi, at matapat sa lahat ng mga bagay. Yan ang mga babae. Dapat kagalang-galang sa lahat ng pagkakataon, hindi chismosa, mapagtimpi, at matapat sa lahat ng bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lang ang asawa. Puro yung binabanggit 3 beses na. Isa lang ang asawa. At maayos ng mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Ibig sabihin, sa sarili lang pamilya dapat maayos. Kaya dapat yung mga anak dapat magalang din sa kanila. Amen? Yan, narinig natin. Hindi ako may sabi nito. Yung Diyos kaya dapat sa mga nanay, tatay, ang mga anak dapat maayos yung pamilya. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao. Buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Umaasa akong magbasa tayo ng Bible. Nirol, magbuklat ka ng Bible. Mag-ano ka? Ng Bible. Dito ka kasi parang di kang gilawin. Harap dito ka sa tapat ng aircon. Gigilawin ka talaga dyan. Lipat kasi hindi ka gigilawin. Ayan. Umaasa kayong ang mga tagapaglingkod na tapat, 1 Timothy 3:13, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay ginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Umaasa akong magkikita tayo sa lalo madaling panahon, ngunit isinulat ko ang mga ito. Umaasa si Pablo sa sila ni Timothy magkikita sa lalo madaling panahon. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at sa liga ng katotohanan. Yan. Pinapaalala niya kay Timothy, baka kung hindi man sila magkita, at least naisulat niya na dito yung mga bagay na dapat gawin. Yan. At ng mga tao kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at sa liga ng katotohanan. Yung Diyos kasi ang haligi ng iglesia at sa liga ng katotohanan. Hindi ba ikakailan, napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Ito yun 1 Timothy 3:16, ito yung relihiyon. Ulitin lang natin.
Kasi tayo mga born-again Christian na tinatawag mga anak ng Diyos, more than conqueror, we are the chosen generation. Hindi tayo reliyon. Kasi ang reliyon, ito, 1 Timothy 3:16. Hindi maikakaila na napakahiwaga ng ating relihiyon. Okay. Yung relihiyon, siya, may personalidad doon na tinutukoy. Siya ay nahayag ng maging tao. Yung relihiyon, si Jesus Christ. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga hintil, paniniwalaan ng lahat at itinaas ng kalangitan. Yung born-again Christian o ang JBCC, hindi relihiyon tawag dyan. Kasi ang relihiyon, si Jesus na nakalagay sa ating puso. Okay? Na tinanggap natin. Kaya ang relihiyon natin, si Jesus na nasa sa atin, na nabubuhay. Okay? Hindi yung sekta, hindi pangalan, hindi yan. Hindi naman kasi tayo sekta. Okay? Kaya ito yung ibig sabihin ng relihiyon. Kaya hindi tayo kabilang sa relihiyon. Bakit? Kasi yung relihiyon natin nasa puso natin. Tayo ay kabilang sa ating Panginoong Jesus, okay? Siya ay nasa ating buhay. Yung relihiyon na yun, si Jesus kasi yun, na tinanggap natin bilang Panginoon, Hari at Diyos ng ating buhay. Ibig sabihin, nagpailalim tayo sa kapangyarihan, sa paghahari, sa pagiging Panginoon, at sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba? Kaya, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Bakit sinabi ni Pablo, napakahiwaga ng ating relihiyon? Kasi napakamakapangyarihan ng Jesus Christ na tinanggap natin sa ating mga buhay. Yan. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayan matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga hintil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Siya ay makapangyarihang ating Panginoong Jesus na tinanggap natin sa ating mga buhay bilang Ama natin, Hari, Diyos, Panginoon ng ating buhay na ito. Amen? Yan, nawa, naintindihan natin yun. Okay, dito na tayo sa 1 Timothy chapter 4. Hanggang 6 lang pala yung Timothy, nawa. Napalubin ng Diyos. Medyo mahaba pa naman. Mga huwad na guro. 1 Timothy chapter 4. Mga huwad na guro. 1 to 16 din. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ng pananampalataya. Ano ibig sabihin ng mga huling araw? Mga araw na malapit na dumating ating Panginoon. At ito na yon, nasa panahon na tayo ng mga huling mga araw. Okay? Mga huwad na guro. Kaya may mga huwad na guro na ngayon. Maling katuruan nagtuturo. Huwad, mali. Guro, tagapagturo. Maling mga nagtuturo ng mga mali. Mga huwad na guro. Ibig sabihin, mga tagapagturo na huwad na mga mali. Okay? Ito yun. Sinasabi, mga huwad na guro. 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 16. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, ngayong mga araw na ito, ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Bakit? Nila iiwan ang kanilang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ano ba? Tindi nun ha? Susunod sila sa mga maling katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Bakit sinabing sinungaling at may mga manhid na budhi? Sa palagay niyo? Bakit sinabi natin sinungaling ang isang tao? Pag nagsasabi siya ng hindi totoo, paano nalamang hindi totoo? Walang ebidensya, walang pruweba, hindi napatunayan. Tama? Ayan. Tapos bakit may mga manhid na budhi? Bakit? Alin sabi ng manhid? Walang pakiramdam. Sabi manhid na budhi. Alam niya lang ikapap, hindi niya sigurado yung paniniwala niya, itinuturo niya pa. At kapag mali kasi itinuro, may kapahamakan doon. Ibig sabihin, ang dadamay ka pa kagaya ng Diablo. Kaya ang huwad na guro, kagaya ng Diablo, sabi rito, susunod sila sa mga poruan. Maliwanag
Katulad sa sinasabi ng Espiritu, sa mga huling araw ay iiwan ang ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mga panlilang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Pero kasi yung demonyo, yung diablo, demonyo yung diablo naghahanap yan ng madadamay niya na mapapahamak sa impyerno kasi nakatakdara yung kanyang kaparusahan. Amen. Ganon din yung mga huwad na guro. Tuturo nila yung mga hindi siguradong turo, walang ebidensya, walang pruweba. Alam nila na walang ebidensya at pruweba, tuturo pa rin nila. Kaya nakakapangdamay sila ng mga mapapahamak kagaya ng demonyo, ng diablo. Tama ba ba? Yan, naintindihan natin. Ang mga katuruan nila ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Kasi wala silang pakialam kung mapahamak yung tinuturuan nila. Yung iba nga dyan, para yumaman lang yung religion nila turo ng mali. Hindi nila tinuturo yung mga masasakit. Kasi baka maubos yung miyembro nila, wala silang income. Yun. Ipinagbabawal nila. Ito yung mga ebidensya ng mga huwad ang tagapagturo. Kapag isang tao mali ang tinuturo, ito yung mga itinuturo nila. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa o bawal mag-asawa. Meron mang relihiyon, bawal mag-asawa, mga leader nila Kaya nga ibang mga lingkod ng Diyos na sinasabi nila, hindi pwede mag-asawa. Tama naman, mas maganda maglingkod sa Diyos kung wala asawa, pero hindi naman sinabi ng Diyos, huwag kang mag-asawa. Wala sa Bible nun. Okay? Yung huwag na guro, nagtuturo ng walang ebidensya. Tayo kasi ang ebidensya natin, yung banal na kasulatan, yung Bible. Yun yung pruweba natin na talagang tama yung tinuturo natin. Yung mga huwad, ito yung katuruan nila. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. At ilang uri ng pagkain, bawal kumain ng ganito, yun yung mga huwad ng mga guro. Tinuturo nila na bawal yung ibang mga pagkain. At ang sabi nito, yung mga tuturo nila, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Yung mga huwad na guro, tinuturo nila, bawal mag-asawa. Yung iba, mga leader, bawal mag-asawa pag leader, pero bawal na yung mag-asawa. At hindi lang yun, nagbabawal sila ng mga kakainin, sabi ron. Yun mga huwad na turo yun. Bakit? Kasi sabi nito, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. So, ibig sabihin, lahat kasi ng pagkain, pwede naman kainin basta pasalamatan mo ang Diyos. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. At walang dapat ipalagay na masama. Kaya ba't hindi mo kakainin? Lahat nga mabuti. Yan. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. So, ibig sabihin, lahat ng pagkain, pwede mong kainin, tanggapin mo nang magpapasalamat ka lang sa Diyos. Sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kaya napakahalaga pag magkakain tayo, magpe-pray. Lord, salamat po sa pagkain. Tama. Masama habang hindi ka nag-pray pala. Nakalimutan mo mag-pray. Ako nga minsan pag subo, nakalimutan mo mag-pray. Lord, salamat po. Lunukin mo muna, ayaw mo bulunan. Okay? Pagkaka ka mag-pray, Lord, sorry po, hindi ako nakapag-pray. Gutom na ako nadala ko ng aking laman. Kasi laman yun, gutom. Tama? Si Jesus Christ, sinubok ng kaaway. Nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Gawin mo ba ito at tinapay? Di ba? Sabi ni Jesus Christ, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Ibig sabihin ng paglabanan niya, yung laman niya. Okay? Hindi siya agad kumain, hindi siya agad gumawa ng tinapay sa bato. Kaya niya naman Napaglabanan niya, yung tukso ng lawa, tayo, gutom na gutom. Sinunod natin yung isip natin, yung pita. Yung pita natin, kaya kakainin agad natin yung pagkain, hindi tayo nagpe-pray. Kaya, nasunod yung nasa. Okay? Kaya dapat magpe-pray. Sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Kaya kapag tinuro mo yung mga ganitong puro na nasa sa banal na kasulatan, sabi ni Pablo kay Timothy, isa kang mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Ganon din sa atin. May ipapakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Okay? Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat na walang halaga. Ano ba ibig sabihin ng alamat? Haka-haka, kuro-kuro. Tinuturo yan sa school, elementary. Alamat. Haka-haka, kuro-kuro. Ibig sabihin walang katotohanan.
palagay lang, hindi sigurado, siguro maaari, yon. Kaya sabi doon, huwag tayong masyadong maniniwala sa mga alamat kasi hindi naman yung totoo. Paniwalaan natin yung totoo, yung banal na kasulatan. Yan. Huwag mong pagkaksihan ng panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. Kaya lagi tayo magbasa ng Bible at hilingin sa Diyos na ibigay sa atin ang banal na Espiritu upang maunawaan ang banal na kasulatan na ating binabasa. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit ang pagsumikapan, ano ba yun? Huwag mong pagkaksihan ng panahon ng mga alamat na walang halaga sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsumikapan na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Okay, sa lahat. Yung pagka pinagsusumikapan natin na maging makadiyos, ito ay napapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito, ngunit kundi maging sa buhay na darating. Kasi may pangako ang Diyos sa literal na buhay natin at sa buhay natin darating. Kaya kapag nabasa tayo ng Bible, lahat dyan itinuturo yung pagiging matatag, pagiging matagumpay sa ating buhay. At hindi lang yung pati sa spiritual, ang kaligtasan. Amen po ba? 9. Totoo ang salitang ito at dapat maniwalaan ng lahat. Yan, dapat maniwala ang lahat. Dahil dito nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Amen. Itulong at ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamaking kanino man. Kaya huwag natin hayaan hamakin tayo sa ating mga itinuturo. Dahil sa iyong kabataan, tayo sa ating mga kakulangan, sabi ni Pablo kay Tito, huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Kasi si Timothy, kabataan pa yan eh. Nasa edad 20 ata siya eh, o 18, 19, 20 siya. At binibigyan na siya ng responsibilidad ni Pablo na mga siwa. Kahit sa ibata, sabi ni Pablo, huwag mong hayaan hamaking ka. Dahil alam mo naman, totoo yung tinuturo mo. Tayo din naman, pag alam natin totoo tinuturo natin, panindigan natin ito. At sabihin natin at ituro din ng buong karunungan gamit ang karunungan binigay ng Diyos sa atin. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa ka, maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Kaya yun, ipakita natin yun sa ating buhay, lalo na sa iglesia ito at sa ating mga kapatiran para hindi tayo nila hamakin. Kasi ang unang titignan natin sa atin yung buhay natin eh. Kaya pag-pray natin sa Diyos palagi, Lord, bigyan mo kami ng buhay na karapat-dapat maging tagapaglingkod, tagapangasiwa. Kasi kanina tagapangasiwa, tagapaglingkod yung sinasabi, dapat may katangian tayo noon kung gusto natin maging tagapanguna. Si Timothy nga, ginawang tagapanguna ni Pablo, kaya dapat ito, meron tayong ganito. Ayan, sa halip, sikapin mo maging halimbawa. Dapat halimbawa tayo sa lahat ng pagkakataon. Dapat matatag tayo sa buhay natin, malinis ang kalooban natin, bagamat hindi tayo perfecto. Okay? Kailangan paninindigan natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi ang Diyos lang naman ang nagiging perfecto para sa atin, nagtuturo ng perfecto sa atin. Pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Okay? Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon. Okay, sa mga nahuli sa 1 Timothy chapter 4. Okay, tayo nung kasi ng Bible, wala tayong Bible. 1 Timothy chapter 4 verses 12 na tayo. Huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan, sa halip sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, sa pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan. Kaya dapat ay lagi magbabasa ng Bible sa harap ng mga tao. Dapat ipinangangaral at sinishare natin ang salita ng Diyos sa kapwa natin. Lalo na pag meron tayong mga pagkakataon o may mga libreng oras tayo sa pangangaral at sa pagtuturo. Yun kasi ang payo ni Pablo kay Timothy bilang tagapanguna. At
para maging epektibong lingkod din ng Diyos. Tayo rin naman, dapat ganun lagi ginagawa natin. Huwag mong pababayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Yan. Kaya huwag nating hayaan din sa ating mga buhay na pabayaan ang kaloob ng Espiritu Santo. Dapat lagi natin tinetrain yung sarili natin, pinapractice yung mga kaloob na yon para maging matibay at matatag tayo makagawian natin gawin yung mga bagay na nasa sa atin na ipinagkaloob ng banal na Espiritu sa atin. Isagawa mo ang lahat ng ito at pagkukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pinapractice mo yan palagi at tinetrain mo sa sarili mo yan, makikita ng iba at nakikita nila na ayun pala yung ginagawa niya kaya pala lalo siyang lumalago. Yan. At gagayahin tayo, gagayahin sila, magiging patotoo. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Kaya tandaan natin para una siyempre dapat tayo muna ligtas. Pangalawa, pati yung mga nakikinig sa atin. Kaya tandaan natin, ang unang nagtatrabaho ang dapat munang makinabang ng kanyang pinagpaguran. Kaya kung ituturo natin yung kaligtasan, kasi sa ating buhay, mananampalataya, ang itinuturo natin yung kaligtasan. Tama? Dapat tayo muna yung unang ligtas. Dapat alam natin yung patungkol sa kaligtasan. Kasi paano natin ituturo yung kung hindi natin alam kung paano maliligtas? Hindi pa tayo ligtas doon. Tama po ba? Ituturo natin si Jesus, dapat kilala natin si Jesus. Dapat si Jesus nasa sa atin muna. Kasi yung ituturo natin. Bakit natin ituturo yung isang bagay na hindi natin alam? Mapapahamak lang tayo doon. Amen? Kaya tayong mga sa mga tagapangasiwa, tagapaglingkod, dapat laging alam ang salita ng Diyos na nagiging example sa lahat ng pagkakataon at dapat kilala at may totoong relasyon tayo sa Diyos upang maibahagi natin ito sa iba. Amen? Okay, 1 Timothy chapter 5. Mahaba pa naman. Mga pananagutan sa kapwa mananampalataya. Ito naman yung mga dapat natin gawin sa ating kapwa. Huwag mong pagsasalitaan ng marahas ang lalaking nakatatanda sa iyo. Sa si Timothy kabataan. Okay, na isang trainee ni Pablo at inutusan siya natataking tungkulin. Kaya sabi rito, huwag mong pagsasalitaan ng marahas ang lalaking nakatatanda sa iyo. Kundi paalalahanan mo siya na parang sarili mong ama. So, ibig sabihin, igalang natin yung mga nakatatanda, yung mga senior, yung mga matatanda sa atin. Pakitunguhan mo naman parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Yan. Hindi parang astig-astig tayo. Ako leader dito ganito gawin mo, ganun. Ituring mo sila na parang kapatid mo. Ibig sabihin pag-ibig na parang pamilya mo. Ituring mo parang sariling ina ang matatandang babae. Kaya nga, tawagan natin nanay, tatay sa mga nakatatanda. At pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang iyong mga kapatid. Tulungan mo ang mga biyudang walang ikabubuhay. Kaya sa church, dapat nagpa-project tayo ng mga ganito bagay. Kasi noon, ganun din yung ginagawa nila. Subalit kung ang isang byuda ay may isang anak o apo, sila ang unang dapat umalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Pero kapag siya ay may mga anak at mga apo at okay naman sila, dapat sila yung mga ngalaga sa kanila. Ang tunay na byuda ay iyong nag-iisa sa buhay at tanging sa Diyos lamang umaasa. Kaya patuloy siyang nananalangin sa araw at gabi. Ito yung mga tunay na byuda, yung wala na talaga, yung siya na lang nag-iisa, wala lang kamag-anak. At tanging sa Diyos na lamang umaasa. Kaya ang puso niya ay tanging nananalangin sa Diyos araw at gabi. Kasi Diyos na lang yung kanyang kalungan. Wala na siyang mga mahal sa buhay. Samantala, ang byudang nabubuhay sa kalayawan ay may ituring ng patay. May mga maluluho na yung mga mawalang pamilya. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila ang sinuman. Ito yung bilin kasi sa kanyang panunungkulan ni Timothy. Binibilinan siya ni Pablo sa kanilang iglesia. Literal. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak,
lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya ay tumalikod sa pananampalataya. O sabihin, yung pamilya natin talaga dapat mahalin natin. Una natin ligtas sila. Ay tumalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Siyempre, pag wala tayong pakialam sa sariling pamilya natin, mas masahol pa tayo sa mga di mananampalataya. Kasi talagang totoo nating kamag-anak yun eh. Kaya huwag tayong tumigil sa kanila. Paalalahanan, bagamat minsan naiinis na tayo talaga sa kanila dahil matitigas sa ulo nila. Ipag-pray natin sila ng maigi. Okay? Kami sa aming pamilya, hindi din kami lahat sa isang pamilya tunay na nakakilala sa Panginoon. Bagamat mga bata pa kami, may church sa bahay namin. Pero iba-iba kami ng antas ng pananampalataya, paniniwala. Pero hindi pa rin kami tumitigil sa pananalangin para sa mga hindi sumasampalataya. Bagamat minsan talaga nagagalit tayo sa isa't isa, nagkakaroon kasi tao pa rin tayo. Hindi tayo hanggang dito nagkakamali tayo, pero nahihimas-masan tayo dahil sa banal ng Espiritu. Nakakahingi tayo ng bawat Lord, sorry po, mali ako, nagkasala ako, nagalit ako sa aking kapatid. Kaya madali nakaka-recover. Ayun yung pinakamahalaga sa lahat. Lagi natin silang dinudulog sa Diyos sa ating mga puso na pagdating ng panahon, kahabagan pa sila na sila ay maligtas pagdating ng araw. Kasi wala tayong magagawa dun eh. Kung kalooban ng Diyos silang ganon, wala tayong magagawa. Huwag na tayo tumigil hanggang may buhay, may pag-asa. Ang biyudang dapat isama sa listahan ng tutulungan ay yung di bababa sa 60 taon. Kaya 60 pala, no? 60. Senior, senior, ay pensyon na. Yan. 60 taong gulang. Minsan lamang nag-asawa. Tama yung word of God, di ba? Talagang sinusunod ng batas. 60, may pensyon na. Binibigyan ng gobyerno. Kaya lang, ang problema, hindi lahat ng 60 ng pension, pinipili pa rin nila. Kaya nawa, pag-pray natin yung mga nanunungkulan. Nawa, sundin nila talaga ng totoo. Yung salita ng Diyos. Kilala na sa paggawa ng kabutihan, napalaki ng maayos sa kanyang mga anak. Magiliw tumanggap na nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kabanalang loob, may kababaang loob sa mga kapatid sa Panginoon, tumulong sa mga nangangailangan at naalay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ito yung mga kinakalingan ng iglesyang literal na mga byuda, na mga senior na matatanda. Dapat kilala siya sa paggawa ng kabutihan. Napalaki ng maayos sa kanyang mga anak. Magiliw tumanggap ng nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob sa mga kapatid sa Panginoon, tumulong sa mga nangangailangan at inalay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Yun yung sinasabi ni Pablo kay Timothy. Ito yung mga byuda na dapat kalingain ng iglesia. Ayan. Pero kapag may pamilya, yung pamilya nila. Pero siyempre kung may maitutulong din yung iglesia, nakita naman din natin yung pangangailangan nila, sulirin nila, o pwede din naman natin silang tulungan, hindi naman masamang tumulong. Wala naman ipinagbawal dito na hindi mo sila tutulungan. Kundi sinasabi lang ni Pablo kay Timothy sa iglesia nila na ito yung mga dapat tulungan ng iglesia nila ng mga byuda. Yung talagang mga walang inaasahan na. Pero hindi naman niya sinasabing hindi tutulungan. Okay? Yung mga iba. Yun lang, ayaw niya lang na makakonsinti siya. Kasi may mga pamilya naman. Kasi minsan may mga pamilya, kaya naman nilang tulungan yung mga nanay nila, lola nila, hindi lang nila ginagawa kasi alam nila tutulungan ng iglesia. Kaya ayun lang yung iniiwasan doon. Kaya kailangan din natin palinawin yung ating mga kaisipan. Amen po ba? Naiintindihan ba? Kaya, kailangan pala yung mga byuda, dapat pala sa church. Opo, kaya lang may mga pamantayan sa panahon nila Pablo. At sa atin naman, meron din tayong usapin bukol sa mga bagay na yan. Kaya nga tayo nagtatayo ng proyekto para sa maaari natin magawa para sa kanila. Kaya pag-pray natin na itong iglesia natin lumago sa tulong ng ating Diyos. Kaya dapat din tayo magsikap tayo mga miyembro. Amen? Kasi hindi lalago ang iglesia kung hindi tayo magtutulungan mga miyembro at magpe-pray sa Diyos at dapat totoo yung ating mga panalangin para din tayo. Huwag mong isasama, 11, sa listahan ng mga byuda ang mga bata pa, sapagkat kapag nag-alam ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. Yan, ibig sabihin, mga bata pa, hindi kasama yon. Sa mga byuda, yung mga byuda lang na matatanda na, yung tinutulungan. Sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Kala Pablo ito
Sila'y nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon. Ito yung nakikita kasi nila ng panahon ng problema. At sa palagay din natin ngayon, ito din naman talaga yung problema. Tama po ba? Na maaaring mangyari kung meron man sa ating ganito. Sila'y nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At sila'y nagiging chismosa. Mahilig makialam sa buhay ng may buhay at madaldal. Kaya minsan di tayo magtataka pala kapag isang babae, wala lang asawa. Madaldal talaga. Sa labas, makikita mo yan, maraming ganyan. Totoo pala, ayun pala yung mga nakikita nila Pablo noon. Kaya para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawa muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan, upang ang ating kaaway ay hindi magbago ng pagkakataong mapintasan tayo, magkaroon ng pagkakataong mapintasan tayo. Ito yung mga walang asawa, yung mga namatay na yung asawa nila, baka mamaya naghiwalay lang. Hindi yung sinabi rito. Okay? Sapagkat may ilan ng biyudang naligaw ni Satanas. Kailangan alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang biyuda upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Yan, sinasabi natin. Yung mga kakayahan ng pamilya, alagaan sila para hindi makapagdagdag problema ng iglesia kasi may mga ibang plano ang iglesia sa ikalalawig ng salita ng Diyos. Hindi sila makasagaban. Dapat yung mga pamilya nila mag-alaga sa kanila kung may kakayahan sila. Sa gayon ay aalagaan ng iglesia ay yun lamang mga biyudang walang ibang inaasahan. Okay? Yun yung kongregasyon nila noon. Ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan, dapat meron din pala silang bayad. Yung mga tagapagturo. Ay kung maunlad na yung iglesia. Pero sa amin ngayon, dito wala naman kaming mga bayad sa totoo lang. Kasi ano ibabayad sa atin? Kulang pa sa pangangailangan ng church yung ating income. Kaya mag-pray tayo. Kasi magandang impact din kasi kapag ang isang leader o isang pastor, sa totoo lang, isang lingkod ng Diyos, ay nasusuportahan ng iglesia. Magiging focus siya sa gawain lang ng Panginoon. Ang tawag daw full-time pastor. Yung iglesia yung bumubuhay sa kanya. Kasi wala siyang ibang gagawin kundi mag-asikaso sa church, mag-evangelize, mag-Bible study, yun lang. Hindi kagaya nung wala siyang ibang inaasa pag mahirap yung iglesia, kagaya natin, hindi naman mayaman ang iglesia natin. Hindi naman ganun kalaki yung income natin. Saktuhan lang sa pambayad ng mga bills at kung ibang mga allowances ng mga lingkod ng Diyos. Kung minsan nga wala nang allowance yung ibang lingkod ng Diyos. Kulang kasi. Hindi kasi sabihin na lang natin, hindi mayayaman yung mga miyembro natin. Pero kahit hindi naman tayo mayayaman, talagang mga faithful tayo sa gawain ng Panginoon, hindi naman issue yun. Okay? Kung talagang pinagpapala tayo ng Diyos at matapat tayo, talagang nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Ang sinasabi lang dito ni Pablo, kapag ang isang lingkod ng Diyos ay nasusuportahan ng church, ng iglesia, mas focus, mas lalong titibay ang isang iglesia kasi makakapag-evangelize siya kahit anong oras na naisip niya araw-araw, kahit 3 beses ang araw o maya-maya, kahit sa niya gustong gawin. Kasi wala siyang inaalala. Hindi kagaya kapag hindi siya sinusuportahan ng iglesia at mahirap yung church. Hindi naman mahirap kasi wala namang mahirap na anak ng Diyos eh. Dumadaan sa pagsubok, sabihin natin gano'n, isang church, hindi pa gano'n kalago yung pinansyal. Paano susuportahan yung mga tagapanguna? O halimbawa ako, paano nyo kung susuportahan? Paano kung susuportahan ng church? Kulang pa nga sa panggastos. Yung naiipon na pinansyal. Kinakailangan ko manghanap buhay kasi likas sa aming mga lingkod ng Diyos, una, kami dapat ang maging tagapanguna. Kaya kami taga-leader, tagapanguna eh. Kami unang tutulong sa church. Kaya sa araw namin makakaya maghahanap buhay kami, gagawa kami ng paraan para tumulong sa church. Kung saan-saan kaming gagawa ng aming hanap buhay, kung ano-anong mga paraan ang gagawin namin para mabuhay yung pamilya namin. At siyempre, makatulong sa iglesia, hindi makapabigat. Kaya hindi kami aasa sa allowances kung meron man kami sa iglesia. Kung maaari, dahil nakikita, wala naman ibang makakakita ng problema ng iglesia kundi yung tagapaglingkod eh. Alam namin kulang, pabayad sa tubig, kuryente, kulang sa allowances. Kukunin ko pa ba yun para sa akin? Common sense. Bilang tatay, anong gagawin mo? Magpaparaya ka para sa mga anak mo. Parang magulang natin. Di ba nila walang kainin yung tatay natin basta kayo kumakain.
Ganon din yung mga pastor, yung mga faithful na pastor, yung mga tapat na talagang gustong sumunod sa Diyos. Hindi ko naman sinabing perfectong tapat, kundi yung mga tao nagnanais talagang sumunod sa katotohanan na tinuturo ng Diyos sa kanila. Okay? Kaya ganon. Kaya sinasabi ni Pablo rito, yung iglesia kasi nila yun, okay naman, malago. At marami na. At kaya naman nilang sumuporta. Kaya sabi doon, dapat yung mga tagapangunan ninyo, yung mga naglilingkod dyan, may bayad. Kasi siyempre, para makapaghigit sila makapokus. Ngayon, paano kasi kami magpo-focus kung mahirap din yung buhay namin, kalagaya-gaya ko. Ako yata yung pastor na baon sa utang. Sabihin ko na sa inyo, ako yata yung, pareho yata kami ni Pablo na ako yung pinakahamok sa lahat. Okay? Ang dami kong kapintasan. Sa totoo lang, kasi baon pa ako sa utang. Paano yung ganyan yun? Di ba? Ganun yung sinasabi ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, ako yata yung pinakahamak sa lahat. Pero para dalawa yata kami ni Pablo. Okay? Kami yung pinakahamak sa lahat. Pero hindi, marami pa. Marami mga lingkod ng Diyos ang kagaya namin. Hindi lang natin kilala. Okay? Na dumadanas ng ganyang mga sitwasyon sa buhay. Okay? Kaya dapat malawak yung ating mga kaisipan. Kaya pag-pray natin, sa iglesia nito, kahit konti tayo, kahit na hindi tayo mayayaman, kung tayo nagtutulong-tulong talaga ng totoo, hindi naman magiging issue yung kahirapan. Amen po ba? Kaya pag-pray natin na magkaroon tayo ng pinansyal sa iglesyang ito, hilingin natin sa Diyos, at naniniwala naman ako tutugunin tayo ng Diyos, at maging masipag tayo mag-evangelize, kasi ang pinaka-kayamanan natin yung kaluluwa na pwede natin ilapit sa Diyos. Huwag tayo mamili, kabataan man niya, katatayan, kananayan, ang mahalaga meron tayong kayamanan sa langit. Mayaambag pagdating ng panahon. Amen? Ang mga pinulong mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya pag-pray natin yung mga tagapanguna natin. Nanawa, lobby ng Diyos, na kagaya ng sinasabi ni Pablo kay Timothy, maranasan natin ito sa ating iglesia. At hindi naman imposibleng mangyari yun. Kung lobby ng Panginoon, mangyayari yun. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. Tama naman, kaya lang problema yung ibang mga lingkod ng Diyos kasi masamantala din ito eh. Doon na talaga sila nakapokus eh. Sa kabayaran eh. Kaya minsan namamali na rin ang tingin eh. Yung ibang religion sa mga Christian eh, nalalahat na tuloy eh. Yung iba talagang ginagawa ng hanap buhay yung iglesia. Mali naman yun. Tama na sila ay buhay ng iglesia, pero kung may sila din naman eh, kakayahang bumuhay sa iglesia, ba't di ka na lang din tulungan mo na lang din yung ibang mong mga kapatiran na higit na kailangan mong tulungan na mga lingkod din, okay? Minsan kasi ginagawang pagpapayaman din yung isang iglesia eh. Yun ang problema. Kaya mag-pray tayo ng mga lingkod ng Diyos na maging totoong mga lingkod ng Diyos din. Ginagawa nilang palabigasan na din yung church. Yun yung iniiwasan din nila Pablo na mangyayari. Kaya nawa, pag-pray natin na maging maliwalag yung issue kahit kaya nga nung sabi ko ng mga nakaraang mga panahon, kami mga pastor magaling mag-encourage lalo sa gawain ng pagbibigay, mag-encourage sa mga tao para mapaniwala sila na dapat silang magbigay. Tapos pagdating sa gawain gano'n, hindi din naman sila nagiging role model sa loob nila. Diba? Dapat lahat sa isip, salita at sa gawa, magiging patotoo yung mga lingkod ng Diyos, maging tunay. Kapag sila yung modelo, dapat pag siya pagbibigay, modelo ng mga inihikayat nila, ng mga ini-encourage nila. Kaya iba, gustong mag-ibanghelyo eh. Mission. Yung mga lingkod ng Diyos. Kaya yun lang ang problema. Pag pray natin, yung mga mission nila talagang may mission para may kalagayan ng salita ng Diyos. Hindi yung mission para pagkapirahan nila. Kasi iba yun ang ginagawa, mission pa. Kasi may mga nagpipinance dyan para sa sarili nilang kaligayahan. Makapamasyal sila sa ibang lugar. Tapos naiiwan nila iglesia nila. Iglesia nila may mga hirap na dinadanas. Pero sila, paluwaliwaliw. Yung iglesia nila hindi pa malago.
iniiwan nila, nag-i-iglesia sila nag-i-evangelize sila sa iba, yung iglesia nila hindi naman ganun katibay, pero nangangaral sila. Ano yung patutuo doon? Dapat patibayin mo muna yung sarili mong kawan, kagaya na sinasabi ni Pablo kay Timothy. Dapat yung pamilya mo muna, ang tagapangasiwa ay dapat yung pamilya niya muna una tinitibayan bago siya magpatibay sa iba. Tama mo ba? Kaya minsan ganun lang yung nagiging sitwasyon. At buti na lang, ang ating ugnayan sa Panginoon ay personal. Yan ang dapat nating malaman. Hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Lahat ay lantad at hindi lihim. Oo, sa sarili natin, alam natin yung mga plano at mga bagay na ginagawa natin. Pero sa Diyos, hayag ang lahat. Okay? Kaya ano man ang paglilingkod na ginagawa natin, ako po, mananagot tayo sa Diyos pagdating ng panahon. Kaya anong dapat natin gawin? Maging tapat na lang tayo kasi hayag man ang lihim, mabuti man o masama, lahat ng ito ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya sa mga lingkod na nawa na kagaya ng binabanggit ko, ginagawa nilang kabuhayan yung iglesia, nawa, loobin pa ng Diyos na mabago pa yung mga sitwasyon nila. Kasi pagdating ng panahon na mabigat ang kaparusahan ng mga tagapagturo na talagang huwad, kagaya ng sinasabi ni Pablo kay Timothy. Amen po ba? Kaya magsikap tayo at manampalataya sa Diyos, hilingin na tayo patatagin at gawing tapat ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya yun, pag-pray natin yung mga lingkod ng Diyos, ay yung iglesia ito'y lumago para makagaya nila, magawa din natin yung mga pamantayan nila sa kanilang iglesia. Yan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Nasusulat din, ang mga gawa ay karapat dapat bayaran. Huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patutuo ng 2 o 3 saksi. Ibig sabihin, huwag muna natin usigin yung ating mga leader. Pakinggan muna natin kung meron talagang patutuo yan ng 2 o 3 saksi. Pagsabihin mo na sa harap ng lahat, ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Ibig sabihin, sawayin din. Paalalahanan yung iba na gumagawa ng hindi naayon sa palatuntunan ng iglesia nila o ng salita ng Diyos. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na mga anghel, inuutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o natangi. Dapat pantay ka, Timothy, sa pagtingin sa lahat ng iyong mga miyembro. Huwag mong ipapatok agad ang iyong kamay sa sino mang upang bigyan ito ng kapangyarihan. Huwag ka din bahalang magtalaga ng leader, mamamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. Kasi ganyan din yung ibang mga gawain, yung ibang mga kapwa natin, mga Christian. May naobserbahan akong ibang mga Christian churches. Nagbubuo sila ng mga grupo, di group. Tapos, itinatalaga nilang mga leader ng kabataan. Tapos, minsan nasa lubong namin, nagbibisyo pa sila. Pero mga leaders. Sinakakwentuhan namin ay leaders po kami doon. O, di ba? Kagaya nung isa sa girlfriend ng mahal namin sa buhay, di ba? O leaders daw siya ng church, maging president daw siya ng kabataan, pero wala din sa buhay niya yung pagiging leaders. Okay? Kaya sabi niya kasi Christian daw sila, balak siyang gawing presidente o ng church nila. Okay? Pero wala sa katayuan. Yun, yung sinasabi ni Pablo, huwag mong ipapatok agad ang iyong kamay. Kaya hindi tayo dapat italaga ang isang tao na leader agad. Okay? Kaya kailangan mo nang i-train at subukin. Sabi dito, subukan mo muna yung mga magiging leader kung sila'y karapat-dapat. Pero ako naman naniniwala, kung hindi talaga kalooban ng Diyos, hindi talaga mangyayari yun. Kaya ipapasa Diyos natin ang lahat. Tayo kasi minsan, akala natin, nakikita natin, pwede na ito. Pwede na siyang gawing leaders, pero hindi pa pala. Kaya ang Diyos na ang bahala, ukol sa mga bagay na yun. Pero ang mahalaga, na pagkasabihan tayo ni Pablo sa buhay ni Timothy, na ngayon alam na natin. Amen? Huwag puro tubig lang iyong iinumin. Ito, nakamali na naman na paniniwala. Ay, kung maraming naliligaw Huwag puro tubig lamang ang iyong iinumin. Uminom ka rin ng kaunting alak. Nagamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Okay, ganito yan. Si Timothy,
may sakit yan sa sikmura. At no, wala pang mga pain reliever na gamot. Tama ba? Wala pang gamot noon. Alak lang bibigay init sa sikmura. Ang kakatas ng ubas. At saka yung alak noon, puro mga katas ng prutas. Juice. Kung tawagin sa atin ngayon. Mga juice. Pure na juice. Katas ng orange, katas ng ubas, yan, mga binuro. Yan. Ngayon, yung mga alak talaga, Red Horse, lakas ng tama. Mga alcohol, mga gano'n. Mga brandy, mga gano'n ba yun? Emperador, brandy. Hindi alak, hindi gano'n yung alak noon, okay? At sabi rito, uminom ka rin ng kaunting alak. Kaunti lang, okay? Shot lang. Yung panggamot lang talaga sa tinchang ko, yung mga kumulang pampainit. Yung mga huwag kang makipag-inuman. Yun ang masama. Huwag kayong maglalasing, sabi rin. Bakit ka ba nalalasing? Kasi nakipag-inuman ka eh. Okay? Gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Tsaka si Timothy, may sakit kasi talaga yun. Sa pag-aaral, kung isi-search mo siya, may sakit talaga siya sa tiyan. Lamigin yung tiyan niya, sikmura niya. Ayan, nakarating lagi siyang sumasakit yung tiyan at ay yung init, yung alak, yung mga katas ng prutas, mabisa yun eh, herbal yan eh. Herbal. Okay, halimbawa, katas ng ampalaya, di ba? Maganda sa plema. Parang gano'n. Herbal. Yan. Katas ng malunggay, parang gano'n. Ito prutas. Isa sa sikmura, pampainit. Amen? Kasi baka mamaya, ay pwede pala uminom ng alak. Pag tinagayang pala ako, pwede pala. Sa balik na naman ako, tagay uli. Maya lasing ka na. Di ba? Hindi ganun yun. Gamot lang yun ni Timothy sa pagsumpong niya ng sakit ng tiyan. Kasi wala pang mga gamot doon eh. Ngayon, pag masakit tiyan mo, gagawin mo. Marami namang mga paraan ngayon. Okay, may mga gamot na mga Kremen S, may mga ganun. Ano pa? Meron pang ibang mga luya sa labat. Di ba? Pwede mong gamitin yun. Maligam-gam na tubig. May marami na tayong katuruan para dyan kasi na-develop na yung mga herbal ngayon na pwede natin gawin para sa ating mga sakit. Pero nung panahon kasi hindi pa ganoon ka-agresibo ang modernisasyon. Kaya purong alak lang kanilang gamot, lalo na pampainit ng sikmura nila. Tama ba ba? Kasi baka ma-misinterpret natin. May mga tao lantad na ang kasalanan bago pa humarap sa hukuman. At mayroon din naman ang kasalanan ay huli na kung mahayag. Gayon naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin, ngunit kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi malilihim habang panahon. Yan. Sa ating buhay, yan, may kasalanan natin, wala nang tayo itatago sa Diyos eh. Ang Diyos ay all-knowing. Kaya anong gagawin natin? Maging tapat na lang tayo sa ating buhay ngayon. Okay? Huwag na natin gawan pa ng pasinungalingan ng Diyos at tanggapin na lang natin kung ano yung mga bagay na dapat nating sundin sa Diyos. Huwag na nating pilipitin yung salita ng Diyos. Huwag na natin pilipitin yung ating sarili sa buhay natin. Maging tapat na lang tayo at kung tayo nagkakasala, ipagtapat natin sa Diyos. Pagtapat natin sa ating kapwa, hilingin natin sa Diyos. Huwag na natin takpan yung ating mga sarili. Kasi alam din naman ng Diyos yung buhay natin. Amen po ba? Amen. Yan, 6. Natapos natin na. 1 Timothy 6. Ang mga alipin ay dapat magpakita, karuntong ito ng 5. Magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. At kung ang kanilang namang amo ay kapwa nila Kristiyano, hindi sila dapat magkulang sa paggalang sa mga ito. Sa dahilang sila ay magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Yun pala kapag kapatiran natin yung ating mga amo, dapat masibig pala tayong maging masipag. Okay? Para mas maipakita natin yung pag-ibig sa Diyos. Yun. At yun nga, galang natin ang lahat sa ating mga buhay. Iyon yung pananagutan natin sa kapwa mananampalataya. Okay, nabanggit ni Pablo kay Timothy. Ngayon, 1 Timothy 6, mga huwad na guro at ang tunay na kayamanang itinuro mo, ipatupad ang mga bagay na ito. Kayamanan? Ituro mo, magkahiwalay pala yun. Nagkadugtong lang, pinagkasya lang. Mga huwad na guro at ang tunay na kayamanan, ituro mo, ipatupad ang mga bagay na ito. Kung magtuturo ka, ito yung tinuturo ni Pablo kay Timothy. Paalala ulit. Payo. Kung magtuturo ka sa
sa sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Kapag ang ating tinuturo ay hindi base sa banal na kasulatan, pagyayabang lang yun. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. So, ibig sabihin, dapat lang ituro natin yung tungkol sa ating Panginoong Jesus para hindi tayo masabihan na tayo'y nagmamalaki lang, nagmamayabang lang, o naggagawa-gawa lang ng ating mga katuruan. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita. Yung mga taong huwad na guro, nagtuturo ng hindi salita ni Kristo. Yun ang ibig sabihin mga huwad na guro, mga taong nagtuturo ng mga hindi salita ni Kristo. Ang tawag doon, huwad na guro. Okay? Ano ibig sabihin ng huwad na guro? Mga tagapagturong hindi nagtuturo ng salita ng Kristo. Kaya kapag ang isang mangangaral ng spiritual, kapag hindi itinuturo ang katuruan ni Kristo, ang tawag doon, huwad na guro. Okay? Maling tagapagturo. Huwad. Peke tagapagturo. Yan. Kaya ang title niya, huwad na guro. At ang tunay na kayamanan. Ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Yan. Kaya ang mga huwad na guro, ang ibig sabihin, mga taong nagtuturo ng hindi katuruan ni Kristo. Amen? Tawag doon, huwad na guro. Mga taong nagtuturo ng hindi katuruan ni Kristo. Huwad na guro. 1 Timothy chapter 6. Dito na tayo sa 3. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, sa mga turo ng hindi aral ni Kristo at hindi nagtuturo para maging makadiyos, huwad na guro tawag doon. Siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa imbitan, alitan, kutsaan at pagbibintang. So, ibig sabihin, ang mga huwad na guro, tinuturo niya yung mga walang kabuluhan, hindi importanteng katuruan, wala kang maintindihan, wala kang malalamang kabutihan. Okay? Nagtutulak lang ng pag-aaway, hindi pagkakasunduan. Mahilig din siya magpagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. At hindi lang yon, ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. Yan. Kaya nga nakakalungkot isipin, ang ibang tao nagtatayo ng relihiyon dahil alam nila pagkakaperahan nila yun. Pag maraming miyembro, maraming offering, maraming pera. Okay? At ginagawa nilang kabuhayan. Kaya nga natin nabanggit kanina na sinasabi din kasi ni Pablo na ang iglesia dapat sinusuportahan yung mga tagapaglingkod talaga. Pero ito yung iniiwasan kasi dito. Yung mga huwad na tagapagturo. Akala nila ganito tao, paraan, pagpapayaman ang relihiyon. Kaya nagtatatag sila ng sekta nila. Na nagtuturo sila. Ito ang salita ng Diyos, pero hindi naman nila tinuturo yung salita ni Kristo kasi hindi nila naiintindihan si Kristo. Ayun yung mga huwad na guro, nagtuturo ng hindi salita ni Kristo, yung mga nagtatatag ng relihiyon dahil pera yung kanilang iniisip. Iniisip nila na kumita sila ng pera sa relihiyon na kanilang tinatag. Ano ulit yung relihiyon? Ano ibig sabihin ng relihiyon? Paggawa ng mabuti sa sarili. Oo, relihiyon. Relihiyosong tao, gumagawa ng mabuti sa sarili. Relihiyon, ang ibig sabihin kasi ng relihiyon, sa English word, relegare. Relihiyon, di ba, napag-aralan na natin ito na, relegare, ano ibig sabihin sa English? Yan, to tie our broken relationship. Muling idugtong yung naputol na relasyon natin, yung nasirang relasyon natin sa Diyos. Bakit ba naputol? Ba't na nagkasala yung tao? Kasi may relasyon ng Diyos personal. Nung panahon sa Garden of Eden, nakakausap nila yung Diyos Nandun pa nga, nakakasama nila. Naglalakad nga yung Diyos, di ba? Asak ka na, Adan! Diba? Siyempre nakakasama nila personal ang Diyos.
Meron tayong personal na relasyon sa Diyos, sila Adan at Eva noon. Eh dahil nakinig sila sa kanilang sarili, nagkaroon sila ng pride of life at tinukso sila ng kaaway. Inulit lang naman ng kaaway, niloko lang sila. Kaya ang kaaway sa simula pa lang, sinungaling lang, manloloko na. At ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wakis, ayon sa ating larawan. Natural, nilalang sila ng Diyos, kabuha sila ng Diyos para silang Diyos. Katulayan, pinamahala pa nga sa kanila yung mga bagay na nasa Garden of Eden. Katunayan nga, parang silang Diyos. Bakit? Dinagyan niya lang ng pangalan yung mga hayop, kagaya ng paglikha ng Diyos sa daigdig. Tama? Tinawag niyang buwan ang buwan, araw ang araw, pinangalanan ng Diyos ng liwanag. Tama? Ganon din yung tao, pinangalanan niya yung mga hayop naman. O para siyang, ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wakis, ayon sa ating larawan. Inulit lang naman ng kaaway yun. Hindi kayo mamamatay, magiging para kang Diyos. O, sinabi na ng Diyos yun sa kanila eh. Ngayon lang, naniwala sila. Eh, pwede naman nilang sabihin, alam mo namin, hindi na yung paggawa sa amin ng Diyos eh. Yan wala siyang karapatang sundin. Hindi niya dinala dapat susundin si Satanas, di ba, ni Eva. Kaya alam problema kasi hindi si Eva yung unang tao na nilalang ng Diyos na may personal na relasyon sa Kanya. Kaya naalin lang si Eva. Okay? Tama po ba? Si Eva kasi laman ang aking laman, buto ng aking buto. Babae ay tatawag sa iyo sapagkat sa lalaki ka nang galing. Si Eva hindi nilalang ng Diyos. Kundi kinuha siya ang tadyang ng lalaki. Sa lalaki siya nang galing. At yun ang ginawa ng Diyos na babae. Hindi kagaya ng lalaki, galing siya sa alabok. Mismo alabok, Diyos mismo ang gumawa at nag-utos sa kanya personal. Okay? Tama ba? Kaya ang diablo, pupuntirihin yan yung mahina. Tutuksuhin yan yung kahinaan ng lalaki. Kaya sa buhay natin, yung laman. Okay? At yun yung naputol na relasyon. Kaya ibig sabihin ng rehiliyon, ulitin ko lang hindi rehiliyon to yung pangalan yung mga pangalan ng sekta. Sa mga ngayon, umiiral sa mga taong may rehiliyon na tinatag. Ang rehiliyon nila, yung pangalan ng simbahan nila. Pero tayo mga born again, kasi may personal tayong relasyon sa Diyos. Hindi tayo rehiliyon. Ibig sabihin kasi ng rehiliyon, to tie our broken relationship na banggit dito sa 2 Timothy 3:16. Okay, ang rehiliyon, si Jesus Christ. Kasi si Jesus lang ang may kakayahang magdugtong ng rehiliyon ng relasyon natin sa Diyos. Tama po ba? Sa pamamagitan ng kanyang dugo sa krus na tinanggap natin bilang hari Panginoon natin siya. Hindi pwedeng idugtong ng nakagisna nating rehiliyon dito sa mundo yung relasyon natin na naputol sa Diyos. Bakit? Bakit kaya? Pwede mo magtanong sinong sasagot, bakit hindi kaya idugtong ng sekta yung relasyon natin sa Diyos? Bakit? Hindi naman kasi yung rehiliyon natin yung namatay sa krus. Yung banal na dugo kasi ang may kakayahang humugas doon sa kasalanan at magdugtong sa relasyon natin sa Diyos. At hindi kayang gawin yun ng kahit sinong nagtatag nitong tao dito sa mundo ng rehiliyon na mayroon. Tama mo ba? Ang may kakayahan niyan si Jesus. Kaya anong gagawin mo? Makipagtipan ka kay Jesus, tanggapin mo siya sa buhay mo bilang Panginoon, Hari, para tayo mag-asawa. Ikakasal ka kay Jesus. Kaya ang tawag doon, relasyon kay Jesus. Ayun ang rehiliyon. Si Jesus Christ na naging relasyon mo sa puso mo. Kaya tayo yung babaeng ikakasal. Tayo yung mapapang-asawa ni Jesus Christ na tatanggapin natin bilang kabiyak natin sa puso natin. Titira yan sa puso natin bilang banal na Espiritu at yun ang katibayan na tayo isa sa Kanya. Amen? Yun ang ibig sabihin ng pagiging born again, ng pagiging iglesia. Totoo. At hindi yung rehiliyon. Kasi ang rehiliyon, yung rehiliyon na yun, si Jesus Christ, na tinanggap mo na bilang kaisang dibdib mo, bilang asawa mo, bilang isa sa iyo. Amen? Amen po ba? Ayun, nawa, naintindihan natin. Okay, malapit na. Ito yung mga huwad na guro, yung mga nagtuturo ng mga di turo ni Kristo. Huwad na guro. Okay?
Mahilig din siya may pagdebate sa mga taong baluktot ng pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang kala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng relihiyon. Yun is yung mga Juan de Guro, yan ginagamit nilang kapakinabangan yung relihiyon na tinatag nila. Okay? Yun yung kabuhayan nila at patuloy sila nagpapayaman. Kita niyo po yung mga leader ng mga relihiyon ang yayaman. Sa totoo lang, ayaw nga nilang palitan na katungkulan nila, ano lang talaga ng hindi nila kamag-anak Parang okay na wala kang problema dapat naman talaga lahat ng sambahayan mo nakakilala sa Diyos. Pero yung pinag-aawayan nyo na yung kung sino yung mamamahala sa inyo, may mga relihiyon na sila nagsasabing totoo, ayaw naman nilang magtalaga ng ibang mga pastor. Sila lang, hanggang ngayon, yung namatay na pastor nila yung pinakikinggan nila. O, di ba? Hindi kagaya nila Paul, nila Pedro, nagtatag ng iglesia kung saan-saan at nag-iiwan sila. Kagaya ni Timothy, iniiwan ni Pablo. Hindi niya kamag-anak yun, talaga totoo. Okay? Iyon ay kakilala lang nila yung lolo't lola nun. O, tama? At Kristiyano lang yung lolo't lola. Kaya lang, dahil sa Kristiyano yung mga ninuno niya, naging Christian din siya. At pinagkatiwala siya ng mga magulang niya kay Paul at tinuruan siya ni Paul kaya turing niya kay Timothy, totoo niyang anak sa pananampalataya. Okay? Pero hindi niya totoong anak literal. Pero inaatasan niya, tinatalaga niya sa isang iglesia. Hindi kagaya ng ibang relihiyon, hindi sila nagtatalaga ng hindi nila kamag-anak. Okay? Kasi yun nga yung kaperahan nun, ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman kasi may pera dyan, lalo na kapag maunlad na yung relihiyon. Tama po ba? Iba nga dyan sa ibang mga pag-aaral, ibang mga patutuo ng dating kasapi ng relihiyon, yung pera doon sa isang simbahan, pinapaalan na Pinapaalan na raw Yung mga nagpatutuong mga dating mga pari, dating mga pastor sa ibang iglesia, na gano'n. Okay, kasi totoo naman, biblical naman, sinasabi rito. Akala ng ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng relihiyon. Kung sa bagay, malaki nga ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Yan Sa bagay, malaki talaga ang pakinabang dyan kung ikaw ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kasi ubad tayong sinilang, ubad din tayong mamamatay. At hindi natin madadala sa langit yung kayamanan natin. Kaya nga, ako sa totoo lang para sa akin, kapag ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, talaga sa totoo lang, di ka naman yayaman talaga Kasi, mamahalin mo yung kapwa mo na gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo Hindi masamang yumaman, pero masama ang ibigin mo ang yaman. Kasi kapag iniibig mo yung yaman mo, hindi mo na kaya ipamigay yan. Tama po ba? At ang sabi ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo na gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kaya kung nagpapakain ka ng tapsilog sa sarili mo, pinapatapsilog mo yung kapwa mo. Tama ba? Kung ayaw mo mawalan ka ng bigas, dapat di mo walang bigas din yung kapwa mo, lalo kung mayabang ka. Puro isipan mo, yung kapatiran ko, bisitahin ko kaya. Ano na kaya yung kalagayan nila? May pambayad pa ba sila sa mga kuryente nila? Di ba? Yung totoo, sa totoo lang. Pero ganun pa man, tayo may kanya-kanyang relasyon at paniniwala sa ating sarili. Diyos na ang bahala sa atin kung alam man yung ating paniniwala. Pero gano'n naman, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dapat tayo masiyahan kung tayo'y may kinakain at sinusuot. Kaya yung bili ni Pablo kay Timothy, okay na sa'yo may kinakain siya, hindi mo naman kailangan yaman sa langit Tama ba? Ang kailangan mo yaman sa mundo para ma-appreciate ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng yaman mo. Dapat gawin mo yun. Pero kung di mo naman ginagawa yun, paano ma-appreciate ng tao yung Diyos sa pamamagitan ng yaman mo? Tama po ba? Kaya yung mga Christian ng mga billionaire, nawa, magising sila sa kanilang buhay paglilingkod sa Diyos. Yung mga hindi na kayang ubusin yung kayamanan nila. May mga ganun tao Yung sa buong buhay nila, kahit salita pa yung mga angka nila, hindi na mawawala yung yaman nila. Nawa, mabuksan yung isip nila Kaya lang, hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos Diyos pa rin ang nakakalam Pero tayo, nawa, kung dumating tayo sa puntong gano'n, nawa, magawa din natin yung mga bagay na naisip nating mabuti na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangarin
magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaya nga, hirap maging Christian, mga born again, kasi wala namang kayamanan dito sa church eh. Diba? Karamihan sa tao, hinahanap blessing. May grocery ba dyan sa inyo? Sama ako dyan. Pero, oy, buti na natin yung gobyerno, may tupad ba dyan? Meron ba kayong kapit sa DSWD? Makakasali ba ako sa tupad? Ganun ba yun? Di ba? Meron ba dyan supporter? Tama? May trabaho ba dyan? Ihirap maging Christian, sa totoo lang. Puro kahirapan. Pagtitiis, pagsasakripisyo, pagbibigay. Wala kang makuha, pagbibigay. Sabi nga ng Hebreo, mamumulubi ka eh. Iba namulubi. Tama? Yun. Kaya, nawa, mas palawakin pa lang Diyos yung isip natin at hindi masama ang pera, pero kung kalooban ng Diyos, nawa, magamit natin sa tama. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay nito. Ayan, lahat na to ng sa ating mga Kristiyano. Lahat yung pinag-usapan, yung yaman, yung pera, pinag-usapan doon. Okay naman yun, sabi ni Pablo, walang problema ron, pero dapat marunong kang masiyahan. At alam mo yun, tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Pero sabi nito, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, hindi na si Timothy, lahat na. Ikaw na, lingkod ng Diyos na yung salita na. Tayo na lahat, sinasabihan ni Pablo nito. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis. Pag may pagtitiis, ano ibig sabihin? May tinitiis ka. Okay? At kahinahunan. Ibig sabihin, napipigilan mo kahit na hirap ka, hindi ka gumagawa ng masama. Kaya pag-pray natin na magkaroon tayo ng kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusan, yung salitang puspusan, napakahigpit. Ang pananampalataya, kasi hindi biro yung pananampalataya ng Kristiyanong totoo mga pananampalataya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga chosen generation, more than conqueror. Pananampalataya, kasi yung Kristiyano, hindi naman talaga mga Christian ang tao sa sarili nila mga tao sa palibot nila. Yun yung mga Kristiyano, yung mga sumusunod yung kay Kristo. Tama po ba? Ayun. Kaya yun, pananampalataya, panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananampalataya kay Kristo. Inuutos ko sa iyo sa pangalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harap ni Kristo Jesus na nagbibigay mabuting patuto kay Poncio Pilato. At ano ba yung patutuo ni Kristo kay Poncio Pilato? Ano ba yung sabi ni Poncio Pilato? Ikaw ba ang hari ng Israel? Ikaw na may sabi niyan. Talagang minilindigan niya, ikaw na may sabi niyan. Alam mo pala sinabi mo na Oo, parang sinabi niya talaga. Talagang pinalindigan niya. Sundin mo mabuti. May katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kasi pinapapalusan ka sa masaktan matindi. Sa history, talagang matindi yung mga sugat niya daw lumalabas yung buto kapag hinahampas siya ng lati kung may mga sima pa yun. Talaga naging matibay si Jesus, pinanindigan niya talaga sa harap ni Poncio Pilato na talaga siya ang anak ng Diyos. Siya darating sa panahong itinakda ng napapagpala at makapangyarihang Diyos. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitinag. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. O yan wala pang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Kaya yung mga nakikita nating larawan, hindi siya yun, maliwanag. Kaya, may sinabi ba sa Diyos na hindi siya yan? Mayroon. 1 Timothy 6:16. Wala taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at ang kapangyarihan. Walang hanggan. Amen. Ituro mo sa mga mamamayan, huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipias, kundi sa Diyos na masagalang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Upang tayo masiyahan, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Timoteo, pakinggan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang baluktot na pangangatuwiran.
Dahil sa kanilang pagmamarunong, may mga taong nalihis sa pananampalataya, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita sa 1 Timothy chapter 3 verse chapter 3 to chapter 6. Amen? Yun yung mga bagay na atin dapat malaman. Huwad na guro at ang tunay na kayamanan na ituro dapat natin ang pananagutan sa kapwa, ang mga huwad na guro, ang mga tagapangasiwa ng iglesia. Kaya yun, reviewin na lang natin sa ating mga tahanan at alas 10 na tayo magwawakas. Pero meron ba kayong tanong sa ating mga binasa? Meron ba? Ano yung mga huwad na guro? Mga tagapagturo na hindi katuruan ni Kristo. Huwad na guro. Okay? Mga nagtuturo ng hindi katuruan ni Kristo. Huwad na guro ang tawag doon. Amen? Okay. Wala na ba? Wala na ba tayong tanong? Kung wala na, tayo mag-pray bago tayo magpuri si Diyos. Lord, salamat po sa iyong salita na aming nabasa. Pagnabayan mo kami sa susunod na aming gawain, Panginoon, saan kami magpupuri, maghahandog sa iyong dakilang pangalan. Ikaw lang ang maitaas at magparangalan sa aming buhay na ito. Ikaw lang at wala ng iba. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga itinuro mo nawa. Mahal sa buhay namin ito. Kahit na alam namin hindi kami perfecto, pero dahil sa kapangyarihan mo at sa iyong habag at awa, Panginoon, alam namin kahabagan mo kami upang magawa namin ito. Salamat, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Yan.